What's up 18? So, Monday na naman. It means atin SB19 podcast is up. Episode 4, Life on Tour. So, ito yung description natin. In this episode, we will take you on a whirlwind journey through the highs and lows of our experiences while on tour. Join us as we share our trials and tribulations, from enduring long flights to adjusting to different time zones. We'll also delve into the enriching experiences of encountering diverse cultures, savoring new food, and connecting with Pinoy communities abroad. Tune in to discover the incredible adventures and challenges we face while bringing our music to fans around the globe. So, sa episode na to, parang in-expect ko na i-share nila yung experiences nila, yung mga good and bad, mga challenges nila while parang sa tour nila, sa pag-iikot nila sa iba't ibang bansa para mag-concert ganyan. So, ayan nga. Yung different time zones, ganyan, yung mahabang flight, and then yung jet lag, mga ganun. So, we have a friend here. Ayun, time pimple. So, this episode 4 is 55 minutes. So, umpisa na natin. Ayan. Siyempre, tapos na rin ang world tour natin, di ba? Yeah! Wow! Sa wakas. Alam mo, nakakatuwa kasi Oo. kung iisipin. Bago na naman makakauwi yung na tayo ano ng nila, Pilipinas. yung setup Pero nila. Hindi pa rin, hindi pa rin. Actually, hindi pa rin kasi nga, siyempre may concert pa tayo. Kasama si Jake sa Boston. Jake! That's right. You heard that. Pero, ayun, natutuwa ako kasi natapos na natin yung concert, na-meet natin yung lady in Canada for the first time. Yung iba din ng US agad sa Oh, okay. So, etong episode 4 na to, shinote nila to nung tour nila sa Canada. Yung katatapos ng tour nila sa Canada, nung pagtatag-ira. Okay. mag-cities ng US. So, for me, successful to sa ating pagtatag world tour. Pero ano nga ba ang kaganapan sa world tour? And then close up sa mukha ng Diyos kasi mga malungkot na. Ayan. Kwento naman kayo. Kaganapan, syempre, ang pwede natin pag-usapan sa mga nangyari is yung na-experience natin na pangyayari like the culture differences, the mga food na nakain natin, yung pamumuhay ng mga Pilipino dito. Ay, oo. Ang dami nating nakakwentuhan na Paano sila- mga Pinoy na dito na talaga. Paano sila nag-adjust, paano yung first day nila dito, paano yung process ng paglipat nila from Philippines to Canada or US, mga ganun. Even yung mga promoter, di ba? May mga kanya-kanya silang story kung paano sila napunta dito. So, una muna, feeling ko, iba-iba rin yung pagtanggap sa atin ng bawat city na pinuntahan natin. Kasi may city na kalmado lang, pero alam mong talagang sobrang cheer din sila. Pero meron namang iba na sobrang, anong tawag dyan? Sobrang wild. Kasi talagang tumatalo, sumisigaw, yung makikita mo na tumatayo na talaga sila sa atin. Pero alam mo, honestly, ang hirap maalalahanin kung which is which. Dahil Hindi mo na- sunod-sunod. Dahil sunod-sunod. So, merong days na, merong days na, tapos ng concert natin dito, Kinabukasan, magbabas tutulog lang tayo. tayo ng madaling araw, tapos concert na ulit. Saan yung mga cities na ganun? Lahat sa US. Chicago, Dallas, San Francisco ata, parang. San Francisco, LA, New York, Washington. Parang puro US yung nangyari na puro bus land travel. Pero alam nyo, sobrang nakakapagod, pero sobrang fulfilling. Pero isa rin yung sa reason yung pagod ng boses, kaya alam mo, nagpalit ako ng kanta sa solo ko. Kasi talaga, yung lalo na parang galit sa mundo eh. Yan, di ba? Parang Yung pahinga kasi. Lalo ka wala na. na eh. Parang wala kang tulog, hindi mo ma-rest yung boses mo. So, buti na lang, merong salo, di ba? Kahit pa paano. Pero, hindi naman si Stel, grabe naman yung beautifying, grabe. Oo. Dinify Consistent talaga. eh, no? Dinify talaga Consistent. yung Grabe. Siyempre wala naman ako second song. No choice ako eh. Si Pero Jaren ano eh, nga consistent bang- rin si Jaren, Ano no? bang una nating na-encounter nung lumipad tayo from the Philippines? Na-encounter. Chicago ba una natin?
Chicago. 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 Alam mo, tagal na kasi. Parang isang Chicago buwan na yung may nakalipas. nag-swimming tayo. Yun ba yun? O Dallas? Dallas Dallas yun. yun. Dallas Ano yun. Chicago? Chicago, yung unang pagdating natin doon, yung nag... Aray ko. Aray ko. Ang ginagawa mo. Hindi naman mo yung mic ko. Chicago, yung, Parang kung yung nalaking unang lapag joke. natin, nag-night strolling tayong tatlo. Yung ano, nag-ano ako, nag-live ako. Oo, nag-live ka. Saan yung gate nito? Hindi Yung ko lolo. yung Chicago, naalala niyo yung, Parang- yung room natin, yung parang aesthetic yung room. Naalala ko na yung Chicago. Yung, Ay, oo, yung may nakasalubong tayong mga fan. Oo. Yung ano, yung may chrome, yung kumain tayo ng silver na hotdog. Hotdog. So, nung Pablo. nung first concert namin dito sa North America, yung Chicago, maraming problems kasi nung lumipad tayong lima lang, tsaka si Sir John. Kulang na. Tapos, Kulang, hindi kompleto. alanganin pa ang flight ng ibang team members. Team member. Pero pinaka-specially na alanganin is yung stylist natin, tsaka si Ojoman. Si Light yung hindi talaga yun. umabot. So wala talaga tama, hindi umabot si Kuya yung Chongan. light natin, Director. light director. Sa second show na siya umabot. Oo. Pero meron naman venue staff na nag-lighting din sa atin. So, kahit pa paano, na-remedyohan. Pero iba pa rin ang light ni Jong-an. Tapos si Sir Richard, yung audio, sa same day na dumating. Oo, Tsaka same si thing. stylist. Oo, si stylist. Sir. Grabe yung araw natin. Parang ang dami pa lang nangyari. Tsaka yung, Yung katawan, ang nakaka-challenge Mahirap talaga, yung, jet lag. ang nakaka-challenge yung jet lag kasi tumatama siya pagka alam ng katawan namin na kailangan na magpahinga. Sakto. Which is Philippine time. So, Sakto hindi yun nakakasabay. sa concert day yung jet lag. Sakto, umatake. Kasi nung first pagdating natin doon, tapos yung sunod na araw, hindi pa tayo jet lag. Tapos nung next day, yung concert day na doon na, sakto nung mag-start yung concert talaga, nalalabang na yung antok. Pero, yung sa akin, sige ba, first day tayo yung mag-ano, wala akong jet lag nun. Nung first day wala. First day yung wala. concert day talaga ang tumatama na siya. Ang pinaka Hindi, na-feel kong jet lag dala. Never ako naka-feel ng jet lag nung mga time na yun kasi parang Oo, sana all. pinipinit ko kasi nasa airplane, hindi ako mag-ano. Kumbaga, Tinatama mo. tinatama ko yung time. So, nung pagdating, sakto lang yung tulog ko. Si Pablo, alam ko na, nagising siya ng madaling araw eh. Ako naman, kasi sa Pilipinas, yung gising ko talaga, ay yung ano ko talaga, yung time na buhay ako, alas 12 ng madaling araw, hanggang alas 5 ng umaga. Eh, pagdating dito, yung umaga, ganong oras, so parang saktuhan lang sa akin. Nagkagulo-gulo kasi pumunta pa tayo ng Japan, nagland pa tayo sa kung saan-saan. Ganun Diba? ba? Actually, Iba-iba. hindi ko alam kung paano nag-work ang jet lag. Yung time, yung ano mo, Ay, body clock mo. Body clock mo kasi for example, nandito ka sa isang lugar. So, Paggabi so na. pagdating mo, in-expect mo na ganitong Katawan oras mo. matutulog ka. Pero yung katawan mo, Ay, hindi pa siya ready ang- matulog. ang- Kasi lilipat na naman. Ang di ko magit sabi niya, pumunta pa tayo ng Japan. So, Nag-iba-iba yung time ng... Hindi kasi isipin mo, nung nasa airplane ka, natulog Umaga. ka. Natulog ka. Tapos Siyempre. bumaba ng Japan, gumising ka. ah, Tapos parang doon pa lang naputol yung tulog mo. Pero yung Tapos? katawan mo, pagod. So parang nagugulo ka kung saan ka talaga matutulog. Ano yun? Anong date tayo lumipad? Nagugulahan yung body 21? clock mo. July? Ay, anong date tayo Pero lumipad? feeling ko July? tayo yung pinag-uusapan natin. July? Hindi, yung ano, yung day na yun yung pinakamahaba nating araw. Parang 30 plus hours days tayong kuwari, kung July 18 tayo, kung July 18 tayo umalis, parang 36 hours tayong nag-July 18. Kasi umalis tama, tayo ng 36 umaga hours ng na July 18. July 18, tapos Dati, nagland tayo July 18 July ng 18 pa gabi rin. sa US. July 18 pa rin. Parang 30 plus hours tayong July 18. Kaya gulong-gulo na yung alam mo kung katawan. bakit 36 kasi gusto natin mag-stay sa 18. Joke lang. Pero yun nga, yun yung kumbaga isa sa pinaka-challenging Walang natawa. nung tour namin, yung Pablo. jet lag, yung pagod ng katawan kasi nakakagulo nga siya ng ano. Tapos syempre, yung challenges din yung ibang mga members hindi nakarating, yung mga staff, yung mga tumutulong sa amin na kumbaga mas mapapaganda pa sana ng first concert. And we feel ano din yung kumbaga bad for everyone na nanood din. Baka kasi, syempre, ako personally kasi iniisip ko baka mamaya hindi sila magandahan kasi walang maayos na lighting. Ganun naman lagi natin Ah. iniisip. No? Tapos,
yung, alam mo yun, yung aabot kaya yung ano namin, aabot kaya yung damit namin, ano gagawin, kung anong Baka- option namin kung hindi umabot, ganun kumbaga iniisip. Pero nakakatuwa kasi, syempre hindi naman nila alam yung nangyayari backstage or kung ano yung sitwasyon natin. Pero natuwa ako kasi despite all the difficulties na hinarap natin, tuwang-tuwa yung mga fans, satisfied na Oo, totoo. satisfied naman sila. And talagang super chill din sila kasi first stop natin yun eh. So, yung kaba, actually mas kinabahan pa ako sa second day kasi, alam mo yun, parang ngayon ko lang na-experience. Actually, bukod sa Manila, syempre, yung sa Manila kasi may tulog ka eh, makakatulog ka eh. Katabi mo lang yung hotel eh. Dito, kapag ano ka, after mo ng concert, nasakay tayo ng bus, mag-empake na madaling araw, sasakay ng bus, tapos wala kang tulog, tapos perform ka na naman ulit. So medyo pagod ka talaga. Yung pangalawang show yung kinabahan talaga ako. Kasi yung boses ko, Yung pause na pause din. Oo. Alam mo talagang, kumbaga yung, ano ba tawag dito, yung break mo, sa tingin mo kaya mo i-belt mo, di ba may mga ganong, i-belt mo, pero bumibigay yung katawan mo, or alam mo, malalaman mo dito na, parang pipiyok ako ah. May time ata na finalseto ko yung, ano bang part niya sa ilaw, yung mataas na parang finalseto ko ata siya kasi, hindi na kaya. Di kaya Mas talaga. okay save na Oo. kaysa pumiyok na. Ayun nga. Di ba ang sabi mo, ang pag-uusapan ngayon is yung yung paano yung mga Pilipino dito. Ako una ko napansin na kasi nakapag-US na kami last year. May mga nadagdag na city ngayon. Pero ang masasabi ko lang dahil first time namin sa Canada, para ka nasa Pilipinas, legit. Like, iba lang yung weather, malamig, iba yung Malawak. hindi, malawak, big space, tas hindi crowded. Tapos, parang kang nasa Pilipinas, kasi kanina nasa mall kami. As in, lahat, kahit saan ako pumunta, puro Pinoy yung naririnig ko. Nag-work, yung mga nagsha-shop. Kahit saan pumunta, puro Pinoy. So, parang hindi ka na-homesick, kumbaga. Kasi parang nasa Pilipinas ka yung feeling. Tapos na pamibilihan ng mga pagkain ng Pinoy. Yung mga itlog na pula, mga ganun, kamati. Ang amazing din, first stop natin to sa Canada, sold out agad, di ba? Oo, First sold out. first punta natin, tapos ang daming Pinoy talaga. Solid yun. Yung venue pa, ang laki. Ilan yun? 2.5? 2.5. Oh, sa Toronto, di ba? Ganito mo yung naalala mo. Pero yung natakot ka, Aster. yung ano sa may labas, sa malabas. Isang ako kayo rin natakot. Di naman natakot, kinabahan lang. Nagulat. Kasi akala namin natakihin si nanay. Nakatambay kasi kami sa sa labas ng hotel, nagkikwentuhan lang tambay. Hintay nung luggages na delay. Luggages na na-delay. Na di natin nakuha. Naghihintay tayo sa labas. Oh, tapos may sumigaw. Bigla may sumigaw. Tapos, Ganun talaga, kasi talaga, yung takbo niya ba, hindi parang ninja, reverse ninja. Di ba yung ninja ganyan, sa ganyan siya. Oo, tapos kinabahan kami. Alam mo yung parang feeling na di mo alam ano gagawin. Parang kang na-stun, literal. Oo. Kasi ano yung itsura niya, parang siyang atakihin. tumatakbo siya ng Tapos mabilis na tumatakbo siya, lapit sa amin. tapos yung itsura niya, shock, na namumula, tapos talagang ganun siya. Tapos ang lalim namin, alam mo niya, ang lalim. Nagbibaya ka. Gano'n na siya, gumagano na siya. Hindi ako mapayag, hindi kayo makita. Alam mo na, hindi! Ganyan. Ang galing talaga ni Islet. Tapos sabi niya pa, pinag-pray ko talaga kay Lord na magkita kayo. Alam ko, sabi ko sa mga pamangkin ko, makikita kayo. Sabi niya, No matter what. Tapos yung mga pamangkin. Dito ako nag-stay Apo. kasi I know na dito kayo magsistay as sinantay. Tapos yung mga apo niya, hiyang-hiya na sa loob ng sasakyan, nagtatakip ng mukha. Pero ano, ang cute kasi naiyak siya literal. Sobrang naiyak siya. Parang yung emotion niya talaga, buhos na buhos nung nakita kami. Ang itsura namin, nag-aaral kami ng TikTok. Baby, kawa kami. Tapos bigla siya lumapit, ang itsura namin, nakagano. Kasi hindi namin alam gagawin kasi siya kami. Gulat kayo eh. Tapos sabi niya pa, ay, pwede na akong mamatay. Huwag naman po dito. Wag naman po dito, may concert pa kami, wag po dito. Sabi ni Mama Mac, ay Nay, wag naman dito Nay. Nay, katakot ka Nay, wag naman po. Huwag pa naman po. ganun. Tapos parang sinasabi na, ang tagal na kasi natin, di ba? Parang mahigit 15 minutes na tayo nakikipagdaldalan sa kanya. Parang ganun eh. Tapos parang, tara nanay. Dumating na yung luggage din natin eh. Apo niya. Yung mga apo niya, parang ano, gusto niya siyang kunin. Parang yung apo niya, I did not sign up for this. Parang gano'n. Pero ang cute niya kasi, parang ano talaga, yun yung ultimate dream niya. Na feel ko The eh, happiness. makita yung SB90. Overflows. Di lang kami prepared sa'yo, Nay, kasi grabe. Hi, nanay. Kung makikita po tayo sa sunod, sana ano Huwag na po, kayong manggulat. Huwag po kayong manggugulat. Baka po magkagulatan tayo talaga. Pero nice yun. Yung ganong ano, feeling.
Karamihan Sure ng mga na-meet natin, ano na no, ilang taon na rin nagsistay sa Tagal na. sa out of the Philippines. Sa mga natanong nyo, ilang taon na karamihan? Ako Ano, 12 years. more than 10 years. na Yung, matagal. 16 years. yung nag-drive sa atin, 16, 20. Yung sa ano, Winnipeg. Grabe, ilang taon na sila. Pero- Tapos, wala silang uwian. Karamihan, hindi talaga nauwi sa bakasyon. Pero gusto ko lang rin i-point out na feeling ko tayo lang yung may fandom na yung age range from bata to matatanda. No? Siguro marami Napansin niyo rin. ba? Oo, marami pero, rin iba. pero mo, Pero, majority ng pumatid sa concert natin, mas marami pa yung mga matatanda kaysa sa mga bagay. kasi Mga ano, napansin ko rin dito sa US and Canada, kahit nandito sila, mahal nila talaga yung kultura nila. Hindi nila kinakalimutan. Yung mga nag-a-attend sa atin, napansin ko talaga proud sila being a Filipino. So, kaya parang, syempre tayo na, eto nga, tinatry natin na mag-breakthrough. Or syempre, ipalaganap yung kultura. Parang natuwa sila, nakikita ko lagi sila, yun lagi nila sinasabi, alam niyo, nakaka-proud maging Filipino. Kaya, sasabihin nila, salamat, ganyan, ganito, at inaano nyo, yung mga anak namin natututo mag-Tagalog. Yung mga anak namin, Pinakwento nila yan. minsan, kasi syempre, Galing. dito, hirap, di ba, magturo ng Tagalog, pero dahil sa inyo, nakikita nila yung mga videos nyo, nagturuan namin, so napapadali. Parang ganun yung, maganda dito na. Yung minsan kasi, parang yung ibang tao rin, parang tinatry nila makisama or makiangkop din sa lugar. Kaya parang iba, True. medyo nakakalimutan na yung Filipino culture. Kasi nga, di ba minsan merong hate na nagaganap sa ano. Kasi, siguro, dahil may, racist. Parang yun naman ganyan. yung reality. So parang para maging normal, like makapag-live sila ng normal life. Hindi na nila masyadong kinakapitan yung culture nila sa bahay, Natawa hindi si nila Stan. lalabas ng bahay. Konti Pero daw. yun nga, sabi nga ng katulad ng sabi ni Josh, yung mga nanay, since nga na-introduce nila sa mga anak nila yung SB19 or yung mga anak nila nakilala yung SB19, kahit na hindi na nila na-practice yung Filipino nung pagkabata nila, ngayon, inaaral na nila. Tinatry nila matutunan. may isang alam nila gento na Oh, word. ganyan. May isa pa akong Ganito. pinipili. Kasi tayo, di ba, parang nahihiya. Di ba, na ano tayo, piniplay yung ano natin, medyo na nagkakaroon tayo hiya. Pero usually, yung mga nakilala ko dito, of course, let's say family ko, or yung mga ibang friends dito, yung na, ano natin, yung mga organizers, yung kahit sino, yung mga nakakasama. Pero, proud lagi sila na sinasabi na, proud. SB19, you should hear them, they're Filipino, pride, tapos parang gano'n na, parang ako minsan, ako'y nahihiya, wag mo naman kayo masyadong Pero pagmalaki. na-feel ko yan, parang feeling ko may explanation ako dyan. Proud lang Kasi sila parang sa tayo, inyo. nahihiya tayo kasi iniisip natin, hindi pa tayo, alam natin na hindi pa tayo sikat. So, hindi pa natin masyado niyayabang or hindi natin masyado pina-flaunt yung group natin as, uy, SB19, ano po kami ganito. Pero for them kasi, as someone na nakikita nila na Pilipino na nakikilala ng ibang bansa, parang malaking bagay na yun for them. Talagang proud sila. Kaya for them, kilala na talaga tayo ng mga maraming tao. Kaya super proud sila na makilala tayo. Kaya ganun yung nafe-feel ko. Ako nga, gusto ko rin ma-experience yung concert natin. Parang, Wait lang. oo. Kasi alam mo, syempre, anong nararamdaman ng mga fans pag nanonood sila ng concert natin? Yun yung lagi kong tinatanong. So, parang ako, gusto ko Masaya. lumipat sa katawan ng ibang Kahit tao hindi para pa ako mapanood yung nakapunta. concert natin. Pero honestly, nagulat din ako kasi sinasabi ng mga ibang promoters na kakaiba rin daw talaga yung show natin. Na parang ngayon lang nila na-experience yung ganong klaseng show. Parang ang ganda daw talaga, pag world class daw talaga. Sana, world class. Pero syempre marami pa rin improvements. Pero nakakatuwa na proud talaga sila na nandito tayo ngayon. Nakapag-perform sa stage internationally. May gusto pa ako i-share pala sa Winnipeg. Ano yun? Sobrang nakakatuwa kasi second language pala sa Winnipeg ay Tagalog. Oo! French. So, Dati, yun. Filipino. Dati French. French ba or ano? French yung second language nila. Ngayon, Tagalog na. Tagalog. Tapos parang may plus points ka daw pag kinuha mo sa school yung curricular na Tagalog. Tagalog talaga dito, Ay, right? curriculum. Parang pag kinuha mo yung Tagalog, yung Filipino subject, Ah. may plus point ka daw. Kasi, Ah, talaga? Oo. Kasi nga sobrang daming Pinoy doon. Kaya naging second language na yung Tagalog.
Galing. Nag-Uber tayo sa tapos napakabilis mag-drive ni Kuya. Sabi ko, para roller coaster itong sinasakyan natin. Pinag-uusapan natin siya kasi ang bilis-bilis, Oo. nakakahilo. Tapos ang pagbaba natin, sabi niya, salamat po. Nakakaintindi, marunong ng Tagalog. Tagalog. Naintindihan pala yung natin. Kasi Nasa may friends daw kasi siyang Pinoy. Tapos yung nakausap natin sa embassy ng Washington, na sabi niya, yun nga, natutuwa sila na natatackle natin yung mga second gen, yung doon na pinanganak na Filipino na hindi na nakapag-English. Parang Detached na sila. yung mga bata na hihikayat pa natin na aralin pa yung culture ng Filipino dahil nga sa kanta natin, sa gento. Tapos paglabas natin, merong mga bata na Filipino. Tapos di nga sila marunong Di sila marunong mag-Tagalog. Tagalog. Pero Kumakanta. nirarapringen. I am Josh! Sabi niya. Okay. Diba? Parang ang ganda nung timing coincidence na yun yung topic nung pinag-uusapan natin sa embassy. Tapos pag palabas natin, pag pauwi na tayo, May actual na buhay na nangyari. patunay. Buhay na patunay. Buhay na patunay. Parang mag-work ka talaga na, okay, tama pala. Nag-work pala yung ginagawa talaga natin. As in, right there and then, no? Parang, my God, yung mga bata. Minsan kasi may mga doubts din tayo. Parang nakakarating ba talaga tayo sa yung reach natin sa gantong kalawak. Pero mag-work kayo, mga bata tingnan tayo. Unti-unti. Pero ang nakakagulat kasi, normally kasi ang nakakakilala sa amin, parang, hindi, I mean, mga teenager, mga ganun, mga nasa 18, 19, 20, 21, mga 18 to 25 years old. Pero kanina ang kalimitan mga nakakilala sa amin, mga nanay, mga ganon, tas mga lola, ganon. Tapos meron din talaga mga maliliit na bata. Di ba ang dami nagpa-picture kanina yung mga bata? Tawag sa amin, si Kuya Gento, mga ganon, si Gento Boy. Coco Gento. Pero Okay, meron okay. ding mga time, di ba, na may mga taong nag-slide siya ng TikTok niya, tapos dumante sa FYP niya, tapos Tayo nag-shopping tayo, tapos sumisigaw, Gento, sumisigaw ng Gento. tapos may time din na, Sabi ko sa ulo. may time din na kumakain ako sa harap nila, tapos nanonood sila ng Gento. Nakayuko lang ako, tapos di talaga nila alam. So, sobrang sobrang surprising na na. mag-coincide. Nung Sanfo, nung San Francisco, na tayo, magbabas na, palabas na ng hotel. So, nung pagbaba ko, may mga foreigner doon na nakaupo din sa hotel. Pero hindi nila tayo kilala. Tapos sabi niya, oh wait, are you from a band? Tapos sabi oh yeah, why? Tapos parang sabi niya, I just saw you on my feed. Are you that? Parang ganyan. Sabi niya, oh, you're parang kinompliment niya yung natin, yung video natin. Nalimutan ko rin sa sinabi niya, pero parang sabi niya, I just saw you in my algorithm. Yung algorithm niya, siguro dahil sama-sama tayo doon sa lugar, parang ang dami nagsuscroll ng video natin, sumama sa algorithm niya na sa same location. Galing po. Hindi niya tayo kilala. Yung mga Pilipino dito, napansin ko din kahit paano, nagluluto pa rin sila ng mga Pilipino food. Pero iba yung sangkap. Oo, iba yung lasa. Iba yung Americanized. Pero ayun, kailangan lagi may seasoning tayo. Kasi, syempre, ang Pinoy food, malasa yan eh. Iba rin talaga yung, kumbaga sa atin, iba yung product. Maalat. Iba rin yung product dito. Matamis. Kumbaga, gumagawa na lang sila ng, Maasim. ito pwede ito maging Alternative. sauce, alternative, kumbaga. So, Walang ito pa kalamansi. rin pero iba yung lasa, kumbaga. Pero okay pa rin naman. Nandun na rin naman, yung konti na lang. yung pakunga sa Pero iba yung lasang Pinoy talaga eh. Ano yun, sinigang, muntik ng umasim, mga gano'n. Oo, Yung dito totoo. dapat, pag pagpapuntahan ng Amerika, sa mga ganitong bansa, dapat meron kang dalang, sinigang mix. Sinigang mix. Sinigang mix. Totoo. Tapos yung yung caldereta last time, parang hinahanap ko yung lasa ng matapang na liver spread. Pero hindi ko mahanap yung lasa ng Yun yung liver spread. medyo ayaw na ni Pablo. Pag liver spread, mas okay lang sa akin. Pero pag yung liver na atay na. Liver natin ni mga Yung kain. liver spread sa caldereta, hindi ko Mabait mahanap. Pero nandun yung lasa ng caldereta, nakuha naman niya. Pero yung liver spread wala. Pero masarap. I mean, parang gets, parang ganun. Gets. Galing. Toronto rin ba yung napakasarap ng pagkain? Yung seafood, yung Oo. fight. Yung tinuno. Tinuno. Ay, Grabe. pote niya. Noodle fight. Nandun ako tuwa na. May naalala ko kwento. Karoon ko si Pablo nun. Kumain. Kumain sa tinuno. Tapos, kinabukasan. Kinabukasan, sabi niya sa akin, still, CR lang ako. Matagal ako mag-CR. Kasi hindi daw siya nakapaglabas ng
ng ano, Sama ng loob. ng sama ng loob Ng after Jebs. kumain. Paglabas niya ng pinto, putik, alam na amoy ko yung seafood, ang lakas. Ang tindi, sabi ko, Pablo, ang tindi ng amoy. Sabi niya, oo, hindi ako nakapaglabas kahapon. Pero yun, Ang sarap nila, nun. ano, original recipe. Legit, Oo, yun. legit. Kasi, lahat ata ng chef, lahat na ng trabaho ng Pinoy, di ba? Chef nila lahat, May Pinoy. isa Walang daw na ako. hindi. Sarap yung sinigang doon. Oo, sarap, legit yun. Tsaka, Grabe. actually, naalala ko na naglalaway ka lang. Ako din, Ang naglalaro. sinigang kinamay ko na rin eh. Tilapia. O yung sinigang Grabe kinakabayan. yun. Ang sarap talaga yung Yung hipon, ano sa lahat. atin eh, Grabe. yung kangkong mura, yung kangkong Tinuna, sa solid. atin medyo inaano lang, ginagawa pang kain. Sa baha, tumutubo yung kangkong. Kulang sa ano, kapos ka ngayon, yun yung alternative. Pero dito, kahanap hanapin mo talaga. Alam mo, dun unang-unang nawala yung pagka-homesick ko. Kasi boodle fight eh. Alam mo yung magkakamay ka. Tapos ka, Yung baga, nandito ka na sa Canada or sa US, tapos yung mga ganong klaseng bagay na para sa atin maliit lang, parang budol fight. Tapos, nasa US ka, pag nagbudol ka, pili mo, nasa Pinas ka. oh. Yung mga ganong klaseng bagay, di ba, na nagpaparemind sa'yo na Filipino ka, Kahit saan ka pumunta. kahit saan ka pumunta. May As long Pinoy. as, kahit saan ka pumunta talaga, kahit saan ka pumunta dito. Ayan, tapos i-pause muna natin yung podcast. Kasi this will be the part 1. Kasi 26 minutes na yung nasa camera. Kaya puputulin natin sa dalawa yung video na to. Ayun, so ang comment ko lang dito, siguro makaka-relate ako dito kapag nag-abroad na ako. Kasi I'm planning to work abroad din kasi next year. Sana matuloy. Ayun, so, ayun. So, sinasakop na din talaga ng mga Pinoy ang world, ang mundo. Ang dami ng Pinoy sa iba't ibang parte ng mundo. So, again, this is a reaction video sa podcast. Kung gusto nyo pong mapanood mismo yung video nila, ay manood po kayo sa Spotify at mag-stream po doon. Or pwede naman po kung gusto niyo nang makakita ng reaction, pwede nyo po akong sabayan, mag-stream po sa Spotify habang nanonood po ng video na ito. So, thank you very much. Part 1 ito, part 2 up next.